Naka-alerto ang mga baybayin ng Ilocos Norte sa banta po ng storm surge o daluyong dahil sa bagyong Krising. At live mula sa Pagudpod, Ilocos Norte, una sa balita si Gio Robles. Gio, kamusta ang paghahanda ng mga residente dyan? Bok, nasa 2 meters o parang isang palapag na bahay ang taas ng tubig mula sa dagat na posibleng ihambalos ng bagyong Krising sa mga bayan malapit sa tabing dagat dito sa Ilocania. Sa Lawag City, inilipat na sa matataas na lugar ang bangka ng mga mangingisda. Bawal muna pumalaot at maligo sa dagat bilang pag-iingat. Panawagan ng mga otoridad sa mga residente maging alerto at ihanda na ang mga gamit sakaling kailanganing lumikas anumang oras. Bok, signal number 2 na kayo dyan ngayon, di ba? So, kamusta ang panahon sa Ilocos? Pero bago ko yan sagutin, kung mapapansin mo sa likuran ko, yan yung Pagudpod wind farm o mga windmill dyan na nakikita mo ngayon ay ayan, tuwang-tuwa siguro sa malakas na hangin. Pero kanina you asked me about dito sa sitwasyon ng mga windmill na ito sakaling may bagyo, they can withstand high winds, no? Pero hindi isinasantabi na posibleng masira rin sila kapag sobrang lakas ng hangin. Gaya nga kung may bagyo, kaya kung makikita mo yung ilan sa kanila ay itinigil muna yung operasyon o hindi gumagalaw yung LEC o propeller nila. At sa tanong mo, Bok, dahil nasa ilalim na tayo ng signal number 2 ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, sabi ng Pag-asa, 5 p.m. onwards ay mararamdaman na itong hagupit ng bagyong Krising. Pero if you notice, sa ngayon, walang malakas na ulan, pero pabugso-bugso ang malakas na hangin, may ambon, makulimlim ang panahon at malakas yung alon sa dalampasigan. Pero ika nga nila, mahaba pa ang gabi kaya patuloy tayong magbabantay dito sa Ilocania. Mahaba pa ang gabi. Ulat ni Gio Robles, live mula sa Pagudpod, Ilocos Norte. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.